Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 1, Week 8. Makabuo ng pangungusap gamit ang bantas at pananda. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang makabubuo ka ng iba't ibang uri ng pangungusap na nakabatay sa iba't ibang gawain. Simulan natin ito sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang bilang, nagpunta si Lito at kanyang tatay sa bukid. Sa ikalawang bilang, pakiabot nga ng lapis ko. Sa ikatlong bilang, bakit ka lumabas ng bahay? At sa ikaapat na bilang, nako, sobrang lakas ng ulan. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang napansin mong tono ng bawat pangungusap? Ang maaaring sagot, ang mga pangungusap ay may tonong mababa at meron ding tonong mataas. Sa ikalawang tanong, magkakaiba ba ng uri ang pangungusap? Ang maaaring sagot, opo, magkakaiba ang uri ng pangungusap. Sa isa pang tanong, ano-ano ang mga ito at paano nagkakaiba-iba? Ang maaaring sagot, ang mga pangungusap na ito ay pangungusap na pasalaysay, pangungusap na pakiusap, pangungusap na patanong, at pangungusap na padamdam. Kung paano ito nagkakaiba-iba, ito ang ating pag-aaralan ngayon. Pangungusap na pasalaysay ay nagkukwento o nagsasabi ng isang pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldok. Ang pangungusap na pautos ay mga pangungusap na nag-uutos, samantalang ang pangungusap na pakiusap ay nakikiusap at minsan ay ginagamitan ng salitang paki, maaari ba at pwede ba. Ang mga ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Ang pangungusap na patanong, ito ay mga pangungusap na nagtatanong. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa tandang pananong. Pangungusap na padamdam. Ito ay mga pangungusap na nagpapakita ng labis na damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Ang mga pangungusap na ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng labis na pagkatakot, pananabik, pagkagulat o kaligayahan. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Bumuo ng maikling usapan o dialogo tungkol sa pandemyang nararanasan sa buong mundo. Maaari kang magpatulong sa iyong nakatatandang kapatid tungkol dito. Narito ang dialogo ni Elsa at Nanay Maria. Elsa: Inay, maaari po ba akong lumabas? Nais ko po sanang makipaglaro sa aking mga kaibigan. Ang sagot naman ni Nanay Maria, hindi maaari anak. Delikado sa mga batang katulad mo ang lumabas sa panahon ngayon dahil sa kumakalat na sakit na COVID-19. Ang sagot ni Elsa,
Sige po, Inay, nauunawaan ko po. At ang sagot naman ni Nanay Maria, maraming salamat at nauunawaan mo, anak. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Bilang isang bata, paano makatutulong sa iyo ang kaalamang natutuhan sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap? Pag-isipang mabuti. Isulat ang sagot sa kwaderno. Narito naman ang maaaring sagot. Makatutulong sa akin ang kaalamang aking natutunan sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap dahil mas maipapahayag ko ng wasto ang aking damdamin at ang mga bagay na gusto kong sabihin. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin, karaniwang daglat ng katawagan. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang makikilala mo ang karaniwang daglat ng katawagan bilang pagkilala sa kanilang tungkulin o gawain. Basahin at tingnan ang salita. Ano ang masasabi mo? Sa unang salita, binibini. Ito ay mahaba. Sa ikalawang salita naman, bi at may tuldok. Ito ay pinaikli. Ang pinaikling magagalang na pantawag sa tao ay tinatawag na salitang daglat. Ito ay isinusulat sa unahan ng pangalan na nagsisimula sa malaking letra at may tuldok sa hulihan. Halimbawa, doktor. Ang daglat nito ay DR. Ginang. Ang daglat nito ay GNG. Ginoo. Ang daglat nito ay G. Kapitan naman, ang daglat nito ay K, A, P at T. Sa binibini, ang daglat nito ay B at isa pang B. Sa engineer naman, ang daglat nito ay E, N, G, R. Attorney, ang daglat nito ay A, T, T, Y. At kagalang-galang, ang daglat nito ay K, G, G. Ang mga daglat na salita ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang wastong daglat ng mga katawagan sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Si Attorney Gonzales ay magaling sa pagtatanggol sa naaapi. Ano ang daglat ng salitang attorney? At narito ang tamang sagot. Sa ikalawang bilang, si Ginang Rizal ay punong guro sa isang paaralan. Ano ang daglat ng salitang ginang? At narito ang tamang sagot. Sa ikatlong bilang, si Engineer Tapire ay tunay na kaisipag na tao. Ano ang daglat ng salitang engineer? At narito ang tamang sagot. Sa ika-4 na bilang, si Ginoong Santos ay isang masipag na ama. Ano ang daglat ng salitang Ginoong?
Ang tamang sagot ay narito. Sa panghuling bilang, si Dr. Galion ay manggagamot sa aming bayan. Ano ang daglat ng salitang doktor? At narito naman ang tamang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lumikha ng isang panalangin sa Panginoon para sa kanila. Isa alang-alang ang paggamit ng daglat na katawagan sa pagsulat. Sundan ang gabay sa pagsulat. Gawin ito sa kwaderno. Narito naman ang maaaring sagot. Panginoong Hesus, sana po ay pagkalooban po ninyo ang lahat ng doktor, engineer, attorney, Ginoo at ginang na mga guro ng lakas ng isip at katawan para sa matapang nilang pagsisilbi sa bayan. Lagi po ninyo silang protektahan laban sa kapahamakan. Nawa po ay maramdaman po nila ang aming pasasalamat at pagmamahal. Amen. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Nalaman mo ang gawain at tungkuling ginagampanan ng doktor, engineer, guro, attorney, kapitan, gobernador, pulis, sundalo, nurse at iba pang nabanggit sa mga gawain. Kung ikaw ang tatanungin, sino sa kanila ang nais mong tularan paglaki mo? Bakit? Isulat ito sa kwaderno. Narito naman ang maaaring sagot. Sa akin pong paglaki ay nais ko pong tularan ang isang guro. Nais ko pong ibahagi ang aking nalalaman sa pagtuturo sa mga bata na magbasa, magsulat, at matuto ng magandang asal. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin, pagbubuod. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng buod o pagbubuod ng kwento at paraan kung paano gawin ito. Ano nga ba ang buod? Ang buod ay pinagsama-samang mahahalagang pangyayari o impormasyon sa isang nabasa, napakinggan o napanood na kwento, sanaysay at iba pa. May mga paraan na dapat tandaan sa pagbubuod. Una, basahin muna ng buo ang kwento o ang nais mong ibuod. Ikalawa, alamin mo ang pinapaksa nito. Pangatlo, maaari ka nang magsimulang magbuod kapag natipon na ang lahat ng impormasyon. Pang-apat, iwasan namang maglagay ng mga detalye katulad ng halimbawa at ebidensya. Pang-lima, mainam na gumamit ng mga salita na nagbibigay transisyon tulad ng kung gayon, gayunman at bilang pangwakas. Pang-anim, huwag ka ring magsingit ng mga opinyon. Kahalagahan ng pagbubuod. Una, mas madaling matukoy ang paksa at mauunawaan. Pangalawa, hindi inuulit-ulit ang sa halip ay gumamit ng sariling salita. At pangatlo, madali ring mabasa sapagkat maikli lamang. Ngayon naman, gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin ang kwento. Gumawa ng buod sa kwaderno. Maaaring
humingi ng gabay sa nakatatandang miyembro ng pamilya para sa gawain ito. Ang pamagat ng kwento, Ang Munting Prinsesa, na akda ni Lolita T. Asi. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Si Lali ay isang batang ulila na inampon ng kanyang tiya Celia. Malungkot ang buhay ni Lali sa piling ng mag-anak ng kanyang tiya Celia. Bagamat siya ay 8 taong gulang pa lamang, pagluluto, paglalaba, at paglilinis ng bahay ang ipinagagawa sa kanya. Kadalasan ay pinapalo pa kung siya ay nagkakamali at hindi niya nagagampanan ng maayos ang mga utos. Minsan, umiiyak na nagtago si Lali sa ilalim ng punong kahoy nang bigla siyang makarinig ng isang tinig. "Lali, alam kong mabait kang bata. Nakikita ko ang ginagawa mo." Nagulantang si Lali at biglang napasigaw. "Sino ka?" ang tanong ni Lali. "Ako ang nagsalita," sagot ng isang paru-paro. "Huwag kang matakot. Ano? Nakapagsasalita ka? Isa kang mahiwagang paru-paro?" Wika ni Lali na nanlalaki ang mga mata. "Nais mo bang lumayo sa iyong tiya Celia?" Sumagot ng opo si Lali, subalit sinabi rin niya na wala siyang mapupuntahan. Sinabi ng paru-paro sa kanya na isasama na siya sa kanilang kaharian at magiging isa siyang munting prinsesa. Sa guwang ng malaking punong ito ang pinto papasok sa aming kaharian, paliwanag ng mahiwagang paru-paro. Nangangamba man ay pumayag si Lali na sumama sa pagpasok sa pintuan ng malaking puno. Manghang-mangha si Lali sa kagandahan ng kaharian ng paru-paro. Si Lali ay naging isang munting prinsesa. Mula noon, hindi na nakita pa si Lali ng kanyang tiya Celia at mga pinsan. Hindi naman siya hinanap pa ng kanyang tiya Celia at mga pinsan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba, mga bata? Para sa gawaing ito ay gagawa kayo ng buod ng kwento. Narito naman ang halimbawang buod. Si Lali ay ulila at inampon ng kanyang tiya Celia. Malungkot ang buhay niya sa piling na mag-anak dahil siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at pinapalo kung siya ay magkamali. Minsan, umiyak at nagtako si Lali sa punong kahoy nang bigla siyang nakarinig ng isang tinig. Isa itong paru-paro at alam ang lahat ng paghihirap niya kaya niyaya siya nitong sumama sa kaharian ito. Pumayag naman si Lali at sila ay pumasok sa guwang ng puno. Namangha si Lali sa nakita niyang kaharian at siya ay naging prinsesa doon. Mula noon ay di na siya nakita at di rin siya hinanap ng kanyang tiya Celia at pinsan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Pagsama-samahin ang iyong mga nabasang kwento, sanaysay o iba pang babasahin. Maaari mo itong gamitin sa pagsasanay sa pagbubuod. Ibahagi rin ito sa iyong nakababatang kapatid kung mayroon man.
Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ikwento sa iyong nakababatang kapatid o sa miyembro ng pamilya ang isinulat mong buod tungkol sa munting prinsesa. Sabihin mo rin ang iyong mahalagang natutunan sa kwento. Hanggang sa muli mga bata,